Sino ka para manatili sa pamilyang ito? Isang hampas lupa na magnanakaw ang nanay mo. Kaya huwag kang magmalaki na mapapangasawa mo ang anak ko. Ang boses ni Madam Helena ay parang latigo na humahampas sa katahimikan ng mansyon. Nakatayo si Mira sa gitna ng bulwagan, suot ang puting bestida na pinag-ipunan niya ng 3 taon. Ang bawat burda sa laylayan ng tela ay simbolo ng kanyang pag-asa. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng iyon ay nagmistulang basahan sa paanan ng babaeng nakatingin sa kanya ng may matinding pandidiri. Sa kanyang mga kamay, hawak ni Mira ang isang basong gatas na inihanda niya para sa kanyang magiging biyenan. Isang maliit na pagpapakita ng paggalang na nakasanayan niyang gawin tuwing umaga. Ang baso ay naninginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng bawat salitang binitawan ni Madam Helena. Sa kabilang dulo ng silid, nakatayo si Julian, ang lalaking nangakong hinding-hindi siya iiwan. Nakayuko lang ito. Ang mga kamay ay nakabaon sa bulsa. Walang lakas ng loob na tumingin sa mga mata ni Mira. Julian, sabihin mo sa kanya na hindi totoo ang mga sinasabi niya. Mahinang pakiusap ni Mira. Ang boses ay halos pabulong na. Ngunit ang tanging tugon ni Julian ay ang mas malalim na pagyuko. Mira, sinabi ko naman sa'yo na hindi magiging madali ang lahat. Pero hindi ko akalaing totoo ang mga dokumentong ito. Isang makapal na folder ang bumagsak sa sahig. Tumama sa paa ni Mira. Ang mga papel ay humambalang sa sahig. Nagpapakita ng mga litrato ng kanyang ina na tila nagnanakaw sa opisina ng pamilya ng mga Montecillo 20 taon na ang nakalilipas. Ang dibdib ni Mira ay parang pinipiga. Alam niyang hindi magnanakaw ang kanyang ina. Ang kanyang ina na namatay sa loob ng bilangguan dahil sa sakit at pangungulila ay ang pinakamabuting taong nakilala niya. Naramdaman ni Mira ang pamamanhid ng kanyang mga daliri. Hindi niya napansin ang pagbitaw sa basong hawak niya, hanggang sa bumagsak ito sa sahig at nagkapira-piraso. Ang puting gatas ay humalo sa alikabok, gumagapang sa kanyang mga paa na tila isang mansa na hindi na maalis. Mira, umalis ka na. Ang malamig na utos ni Julian. Hindi siya tumingin. Huwag mo na kaming pahiyain pa. Hindi ka nababagay sa mundong ito. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Mira ay tumigil. Ang lalaking akala niya ay kanyang sandigan ay siya ring naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang bawat pangako, ang bawat haplos at ang bawat pangangarap nila sa ilalim ng mga bituin ay nadlaho na parang usok. Napalunok si Mira. Ang kanyang lalamunan ay parang may nakabara na tinik. Tumayo siya ng tuwid. Hindi siya luluhod. Hindi siya magmamakaawa. Tumingin siya kay Madam Helena na ngayon ay may nising tagumpay sa labi at pagkatapos ay kay Julian na patuloy na umiiwas ng tingin. Ang mundong ito ay hindi para sa akin dahil kayo ang gumubuo nito, wika ni Mira. Ang boses ay matatag at puno ng isang uri ng pait na hindi pa niya nararamdaman kailanman. Ngunit tandaan niyo, ang katotohanang pilit ninyong ibinabaon sa loob ng 20 taon ay hindi habang buhay na mananatiling nakabaon. Darating ang araw na ang alikabok na ipinapakain ninyo sa akin ngayon ay siya ring magiging dahilan ng inyong pagkalunod. Humarap siya at naglakad palabas. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, ngunit ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Hindi niya inalintana ang mga basag na bubog na tumatarak sa kanyang mga paa. Ang sakit sa kanyang talampakan ay walang-wala kumpara sa sugat sa kanyang puso. Nang makalabas siya ng gate, bumuhos ang malakas na ulan. Basang-basa ang kanyang bestida, ang puting tela ay dumidikit sa kanyang katawan, nagpapahiwatig ng kanyang kahinaan sa harap ng malupit na mundo. Huminto siya sa ilalim ng isang lumang poste. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malayo. Kung wala na akong pamilya, kung wala na ang aking kinabukasan,
Ano pa ang matitira sa akin? Ang tanong na iyon ay hindi sinagot ng hangin. Sa halip, isang anino ang huminto sa kanyang tabi. Isang matandang lalaki, ang driver ng sasakyang nakaparada sa tapat, ang nag-abot sa kanya ng isang payong. "Huwag kang mag-alala, iha," wika ng matanda. Ang mga mata ay puno ng pagkilala at isang kakaibang lungkot. Ang lahat ng utang na loob at utang na dugo ay sisingilin din ng panahon. Tumingin si Mira sa matanda. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Bakit siya parang kilala ako? Bumuhos ang malakas na ulan. Hinahampas ang kalsada, na tila sinusubukang hugasan ang lahat ng bahid ng kahihiyang iniwan ni Mira sa mansyon ng mga Montecillo. Hindi niya naramdaman ang lamig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pamamanhid ng kanyang mga binti habang naglalakad sa tabi ng highway. Hawak ang puting bestida na ngayon ay punong-puno na ng putik. Bawat sasakyang dumadaan ay naglalabas ng tubig mula sa mga lubak. Ngunit hindi man lang siya kumukurap. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha. Hindi luha ng pagsuko, kundi luha ng pagkamuhi sa sariling katangian na naging dahilan kung bakit niya hinayaang yurakan ang kanyang danggal. Ang matandang driver na lumapit sa kanya kanina ay hindi na sumunod. Iniwan nito ang itim na payong sa kanyang tabi bago ito mabilis na umalis. Mira looked at the umbrella. Simple, matibay, at higit sa lahat, nagbibigay ng proteksyon. Pinulot niya ito. Sa ilalim ng madilim na langit, ang payong na ito ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na mayroon pa ring mga estranggero na handang magbigay ng kaunting awa sa isang taong tulad niya. Pagdating niya sa maliit na paupahan na tinutuluyan niya, sinalubong siya ng katahimikan. Ang silid ay puno ng mga gamit na inihanda niya para sa kanyang magiging buhay may asawa. Mga tuwalya na may burdang pangalan nila ni Julian, mga litratong magkasama sila, at ang maliit na kahon kung saan nakatago ang mga gamit ng kanyang ina. Kinuha niya ang kahon. Ang kahoy nito ay medyo bulok na sa isang bahagi. Sa loob, naroon ang isang lumang kwintas na may pendant na hugis agila. Isang disenyo na hindi karaniwan sa mga ordinaryong mamamayan. Biglang pumasok sa isip ni Mira ang huling habilin ng kanyang ina bago ito malagutan ng hininga sa loob ng selda. "Anak, ang kwintas na ito ang tanging yaman natin. Huwag mong hahayaang makuha nila ito dahil ito ang susi sa lahat ng sagot na hinahanap mo." Dati, inakala ni Mira na ang yaman na tinutukoy ng kanyang ina ay ang ginto ng pendant. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ang bawat ukit nito, napansin niya ang isang maliit na gatla sa gilid. Gamit ang isang hairpin, pilit niyang binuksan ang pendant. Sa loob ay may nakatagong maliit na microchip, napakaliit na halos hindi mapansin. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Bakit itatago ng kanyang ina ang isang teknolohiya sa loob ng isang simpleng alahas? Biglang tumunog ang kanyang telpono. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, tanging mabigat na paghinga lamang ang kanyang narinig. "Mira, huwag kang mananatili sa bahay na yan. Hindi ka ligtas." Boses iyon ng isang babae. Matanda, puno ng pangamba. Bago pa makapagtanong si Mira, namatay na ang linya. Isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa labas ng pintuan. Hindi ito katok ng isang kapitbahay. Ito ay isang puwersahang pagtulak sa pinto na yumanig sa buong dingding ng paupahan. Napatalon si Mira. Hinarap niya ang pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang determinasyon ay tumitigas. Ang mga anino sa ilalim ng pinto ay nagpapahiwatig na may higit sa 2 tao ang naghihintay sa labas. "Mira, alam namin nandyan ka. Ilabas mo ang folder na kinuha mo sa mansyon." Boses iyon ni Julian,
Ang boses na minsan ay nangako ng pag-ibig, ngayon ay puno ng banta. Si Julian. Ang taong minahal niya ay hindi na ang lalaking kilala niya. Ngayon, siya ay isa na lamang sunod-sunuran sa kanyang ina, handang manakit para sa kapakanan ng kanilang maruming pangalan. Mira looked around her small, cramped room. Wala siyang ibang matatakbuhan. Ngunit sa bawat hamon, mayroong paraan. Tumiin siya sa bintana na nakadirekta sa likod ng eskinita. Ito ang kanyang tanging daan. Sa kanyang isip, isang tanong ang nananatiling nakaukit. Hanggang saan ang kaya nilang gawin para lang itago ang katotohanan? Habang ang pinto ay unti-unti nang bumibigay sa bawat sipa ng mga tauhan ni Julian, si Mira ay mabilis na nag-impake ng kanyang mahahalagang gamit at ang kwintas ng kanyang ina. Ang takot ay pinalitan ng isang matinding pagnanais na mabuhay at maningil. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang at ang kanyang laban ay kakaumpisa pa lamang. Ang bawat sipa sa pinto ay parang pintig ng isang sirang orasan na nagbibilang ng malalabing niyang oras. Bog, bog, bog. Ang kahoy na pinto ng paupahan ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak at ang ingay ng pagkasira nito ay umaalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Si Mira ay hindi nag-atubili. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, ang kanyang mga paa ay kusang kumilos. Hindi siya tumakbo ng walang direksyon. Alam niya ang bawat sulok ng lumang apartment building na ito. Binuksan niya ang bintana sa likuran na naglalabas patungo sa isang fire escape na kalawangin at madulas dahil sa ulan. Paglabas niya, ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha. Dala ang amoy ng basang semento at usok ng mga sasakyan sa malayo. Sa ibaba, ang madilim na eskinita ay tila isang malalim na hukay na naghihintay sa kanya. Ngunit mas mabuti pang mahulog sa dilim kaysa mahulog sa mga kamay ni Julian. Nang marinig niya ang pagbagsak ng pinto sa loob ng kanyang silid, hindi na siya lumingon. Bumaba siya sa hagdan ng mabilis. Ang kanyang mga kamay ay sugatan dahil sa talim ng kalawang. Ngunit, hindi niya ininda ang hapdi. Ang bawat hakbang niya ay isang paglayo sa babaeng minsan niyang tinawag na pamilya. At sa lalaking, minsan niyang tinawag na buhay. Pagbaba niya sa eskinita, mabilis siyang magtago sa likod ng isang malaking basurahan habang nakikita ang mga anino ng dalawang lalaking nakasuit na pumasok sa kanyang silid. Mula sa kanyang kinaroroonan, naririnig niya ang mga boses na nagmumura dahil sa pagkawala niya. "Wala siya rito! Nakatakas ang babae!" Boses iyon ng isa sa mga tauhan. "Hanapin niyo siya! Hindi siya pwedeng makalabas ng lungsod dala ang folder na yun." Sabi ni Madam, patay man o buhay, kailangang makuha ang mga dokumento. Sagot naman ng isa. Ang mga salitang patay man o buhay ay dumaloy sa kanyang mga ugat na parang yelo. Hindi lang pala sila nagbibiro. Ang pagmamahal ni Julian ay pinalitan na ng isang brutal na utos ng kanyang ina. Ang pagmamahal na akala niya ay totoo ay isa lamang palang transaksyon na ngayon ay naging isang madugong paghabol. Tumakbo si Mira sa kabilang dulo ng eskinita, patungo sa kalsadang Matao. Hindi siya pwedeng magtago sa bahay ng mga kaibigan dahil tiyak na doon sila unang titingin. Kailangan niya magtungo sa lugar kung saan hindi siya mapapansin ng mga taong mayayaman na katulad ng mga Montesillo. Ang Quiapo, kung saan ang ingay at dami ng tao, ay nagsisilbing perpektong balabal para sa sinumang nais maglaho. Habang nakasakay sa isang pampublikong jeepney na puno ng mga pasaherong pauwi mula sa trabaho, tumingin si Mira sa kanyang refleksyon sa bintana. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mukha ay may bahid ng dumi at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagod. Ngunit sa ilalim ng mga pagod na matang yon, isang bagong apoy ang naglalablab. Hindi siya susuko.
Hindi siya ang babaeng nakilala nila na laging yumuyuko. Sa bawat kilometrong nilalakbay ng jeepney palayo sa kanyang dating buhay, nararamdaman niya ang unti-unting pagkawala ng kanyang pagiging biktima. Biglang may tumabi sa kanya sa loob ng sasakyan. Isang matandang babae na may dalang basket ng mga prutas. Ang babae ay tumingin sa kanya, hindi nang may paghuhusga, kundi nang may pagkaunawa. "Mabigat ang dala mo, iha?" Wika ng matanda habang nag-aabot ng isang pirasong mansanas. "Ngunit tandaan mo, ang gintong pinapanday sa apoy ay hindi nababasag, bagkus ay tumitibay." Kinuha ni Mira ang mansanas, ang kanyang kamay ay nanginginig. Sa loob ng sikip at ingay ng jeepney, sa gitna ng mga estrangerong hindi siya kilala, nakaramdam si Mira ng isang sandaling kapayapaan. Ngunit alam niya, ang kalaban ay hindi titigil. Ang paghabol ay nagsisimula pa lamang, at siya ay may dalang sikreto na pwedeng magpabagsak sa isang buong imperyo. Ang Quiapo sa gabi ay parang isang higanting buhay na nilalang, maingay, magulo, at puno ng mga kwento ng pakikipagsapalaran. Ang liwanag mula sa mga nakasabit na bumbilya sa mga tindahan ng kandila at amulet ay nagsisilbing gabay ni Mira habang naglalakad siya sa gitna ng maraming tao. Ang bawat benta ng prutas, ang bawat sigaw ng mga driver ng jeepney at ang tunog ng mga kampana ng simbahan ay naghahalo-halo. Isang symphony ng buhay na malayong malayo sa malamig at marangyang katahimikan ng mansyon ng mga Montecillo. Nakatagpo si Mira ng isang maliit na karinderya na bukas pa. Dito, nag-order siya ng mainit na sabaw at umupo sa sulok. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mapagmatyag. Binuksan niya ang kanyang maliit na bag at inilabas ang microchip na nakuha niya mula sa pendant ng kanyang ina. Kailangan niya itong mabuksan, pero wala siyang laptop at lalong wala siyang access sa internet na hindi nakokontrol ng sinuman. "Iha, mukhang malayo ang iniisip mo," wika ng may-ari ng karinderya, isang babaeng may mga kamay na magaspang dahil sa pagluluto. Nuumiti ng pilit si Mira. "Naghahanap lang po ako ng paraan para makapagsimula muli." Habang kumakain siya, naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay hindi na lamang basta dumadaan. Sa kabilang kalsada, may nakaparadang itim na sasakyan. Ang parehong uri ng sasakyang ginamit ng mga tauhan ni Julian kanina. Ang kanilang mga tinted na bintana ay hindi nagpapakita ng anumang detalye. Ngunit sigurado si Mira na may nakatingin sa kanya. Tumayo siya agad, iniiwan ang kalahating sabaw. Hindi siya pwedeng mahuli rito. Pumasok siya sa loob ng mataong palengke ng Quiapo, sumisisid sa gitna ng mga nagkukumpulang tao. Ang bawat pagliko niya ay mabilis. Ginagamit ang bawat iskinita upang maligaw ang sinumang sumusunod sa kanya. Sa bawat sulok, naririnig niya ang mga yabag ng mga lalaking nakasuot ng itim. Pag-apak sa mga basang karton, pagtama ng kanilang mga siko sa mga nakasabit na paninda. Ang bawat tunog ay isang babala. Biglang, isang kamay ang humila sa kanya papasok sa isang madilim na lagusan sa ilalim ng tulay. Ang kanyang sigaw ay napigilan ng isang kamay na humawak sa kanyang bibig. "Huwag kang sisigaw, Mira. Hindi kita kaaway," bulong ng isang boses. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay mula sa kanyang bibig. Sa dilim, nakilala niya ang matandang driver na nag-abot sa kanya ng payong kanina. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabigatan, ngunit may pag-asa. "Sino ka?" tanong ni Mira. Ang boses ay nanginginig sa takot at pantataka. "Ako ang driver ng iyong ama noong mga panahong hindi pa nila siya nakukuha," sagot ng matanda. "Ang iyong ina ay hindi magnanakaw. Siya ang tanging taong nakakaalam kung paano nila itinayo ang kanilang imperyo sa ibabaw ng mga bangkay at kasinungalingan." Naramdaman ni Mira ang paghinto ng kanyang paghinga. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unti nang nagsasama-sama. Ang microchip sa kanyang palad ay hindi lang basta impormasyon. Ito ay isang bomba
na handang magpabagsak sa lahat ng taong nagpahirap sa kanya. Kailangan nating alisin ang atensyon nila sa iyo, wika ng matanda. Ibigay mo sa akin ang chip at ako ang magtatago nito sa isang lugar na hindi nila kailanman maiisip. Tiningnan ni Mira ang matanda. Ang tiwala ay isang marangyang bagay na hindi niya basta-basta na ibibigay, lalo na pagkatapos ng lahat ng mangyari. Ngunit sa mga mata ng matanda, nakita niya ang katapatan na matagal na niyang hinahanap. Hindi ko ito ibibigay, wika ni Mira. Ang kanyang boses ay naging matigas. Ang chip na ito ang tanging connection ko sa aking ina. Kung mawawala ito, mawawala ang lahat ng ebidensya na mayroon ako. Pero kung tutulungan mo akong ilantad ang katotohanan, ibibigay ko sa iyo ang bawat piraso ng impormasyong kailangan mo. Ang matanda ay tumingin sa kanya ng may paghanga. Mukhang hindi ka lang pala anak ng iyong ina. Ikaw ang naging bersyon niya na hindi nila kayang takutin. Sa labas ng lagusan, narinig nila ang paghinto ng mga sasakyan at ang sigaw ng mga lalaking naghahanap sa kanya. Ang panganib ay narito na. Ang bawat segundong lumilipas sa ilalim ng tulay ay parang isang mabigat na pasanin sa dibdib ni Mira. Sa labas, ang mga yabag ng mga tauhan ng mga Montesillo ay tila mga kuko na kumakalmot sa semento, paulit-ulit at maghahanap ng biktima. Ang matandang driver na nagpakilala bilang si Mang Isko ay mabilis na hinila si Mira patungo sa mas malalim na bahagi ng lagusan. Dito, iha, may lagusan papunta sa kabilang kalsada. Hindi nila ito alam. Bulong ni Mang Isko habang itinutulak ang isang kalawanging rehas na bakal. Sa kabilang panig ng rehas ay isang eskinita na puno ng mga nagtatambak na basura at mga lumang piyesa ng kotse. Huminto sila saglit upang makahinga. Ang hangin ay mabigat at puno ng amoy ng langis. Ngunit para kay Mira, ito ang amoy ng kalayaan. Bakit mo ako tinutulungan, Mang Isko? Tanong ni Mira. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mapagmatsyag sa paligid. Dahil utang ko ang aking buhay sa iyong ina. Sagot ng matanda habang pinupunasan ang kanyang pawisang noo. Siya ang nagligtas sa akin nung muntik na akong tanggalin sa trabaho dahil sa isang pagkakamaling hindi ko naman ginawa. Siya ang nagsabing ang dangal ng isang tao ay hindi nasusukat sa laki ng kanyang sahod, kundi sa katapatan ng kanyang puso. Kaya naman, hanggat may hininga pa ako, hindi ko hahayaang matulad ka sa kanya. Ang bawat salita ni Mang Isko ay tumatagos sa puso ni Mira. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang siya ay nag-iisa sa mundo, na ang tanging natitira sa kanya ay ang sakit ng nakaraan. Ngunit ngayon, narito ang isang taong nakakaalala sa kabutihan ng kanyang ina. Isang taong handang isakripisyo ang kanyang kaligtasan para sa kanya. Kailangan nating buksan ang chip na yan, wika ni Mang Isko. May kaibigan ako sa Binondo. Siya ay isang henyo sa computer na hindi nagtatanong. Siya ang makakatulong sa atin na mabasa ang mga nakatagong file sa loob nito. Tumango si Mira. Wala na siyang ibang mapagpipilian. Ang pagtakas ay hindi sapat. Kailangan niyang lumaban gamit ang mga baril na matagal na nilang inilihim sa kanya. Habang naglalakad sila patungo sa Binondo, nakita ni Mira ang isang poster sa dingding ng isang tindahan. Ito ay isang paunawa para sa isang malaking event sa hotel ng mga Montesillo sa susunod na linggo, ang anibersaryo ng kanilang kumpanya. Doon, lahat ng mga makapangyarihang tao sa lungsod ay darating. Doon, ang lahat ng kasinungalingan ay ipagdiriwang. Isang plano ang unti-unting nabuo sa isip ni Mira. Kung hindi niya sila pwedeng labanan sa batas na kontrolado nila, ilalantad niya sila sa harap ng buong publiko. Mang Isko, hindi lang natin bubuksan ang chip, wika ni Mira. Ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng determinasyon na hindi pa niya nakita sa kanyang sarili. Gagamitin natin ito para sirain ang kanilang pinakaiingatang imahe sa mismong gabi ng kanilang pagdiriwang. Napangiti si Mang Isko, isang ngiting puno ng pagkilala sa tapang ng dalaga.
Iyan ang salitang gusto kong marinig. Ihanda mo ang iyong sarili, Mira. Dahil ang haharapin natin ay hindi lang pera, kundi mga taong kayang pumatay para sa kanilang kapangyarihan. Habang papalapit sila sa Binondo, ang mga ilaw ng lungsod ay tila nagiging mas malinaw sa mata ni Mira. Ang gabi ay malamig, ngunit ang apoy sa kanyang loob ay nagbabaga. Wala na siyang balak na bumalik sa pagiging babaeng laging nagtatago. Ngayon, siya na ang mga ngaso. Sa bawat hakbang patungo sa Binondo, naramdaman ni Mira na ang bawat sugat sa kanyang puso ay nagiging isang armas. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang magiging hustisya. Ang opisina ni Mang Bert, ang kaibigan ni Mang Isko sa Binondo, ay isang maliit na kwarto na halos hindi na makita dahil sa dami ng mga kable, lumang monitor at mga piyesa ng computer. Ang amoy ng kape na hinaluan ng amoy ng mainit na mga hardware ay bumabalot sa buong silid. Si Mang Bert, isang lalaking payat na may makapal na salamin, ay matyagang magtatrabaho. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na humahampas sa keyboard na parang tumutugtog ng isang komplikadong piyesa. Mira, siguraduhin mong handa ka sa makikita mo. Babala ni Mang Bert habang isinasaksak ang microchip sa isang custom-made na reader. Huminga ng malalim si Mira. Nakatayo siya sa likod ni Mang Bert. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa likod ng upuan. Sa screen ng monitor, ang mga linyang code ay mabilis na tumatakbo. Parang isang agos ng tubig na pilit binubuksan ang isang nakasarang dam. Pagkatapos ng ilang sandali, ang mga file ay unti-unting lumabas. Mga scanned na dokumento, mga bank statements, at mga video recordings. Nang buksan nila ang unang video file, ang eksena ay sa opisina mismo ng ama ni Julian. Kitang-kita ang kanyang ina, nakasuot ng uniforme ng kumpanya na tila may kausap na lalaki, ang ama ni Julian. Ang usapan ay tungkol sa isang illegal na transaksyon sa lupain na pilit ipinapapirma sa kanyang ina. Hindi ko ito gagawin, sir. Ito ay pandaraya sa mga taong umaasa sa atin. Boses ng kanyang ina sa video, puno ng tapang. Kung hindi mo ito pipirmahan, ikaw ang magbabayad ng lahat ng maling gagawin ng kumpanyang ito. Pipiliin mo ba ang iyong dangal o ang iyong kalayaan? Sagot naman ng ama ni Julian. Nanlambot ang mga tuhod ni Mira. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humahati sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang ina ay hindi lang pala naging biktima. Siya ay naging bayani na piniling mabulok sa bilangguan kaysa maging bahagi ng isang krimen. Ang mga luha ay hindi na napigilan ni Mira. Tumulo ang mga ito sa sahig, walang ingay, ngunit puno ng pait. Mira, tingnan mo ito! Tawag ni Mang Bert habang may binubuksan na bagong file. Ito ay isang bank transfer record na direktang magpapatunay na ang perang ninakaw, di umano ng kanyang ina, ay inilipat sa isang offshore account na pag-aari ni Madam Helena. Ang lahat ng ebidensya ay naroon. Ang mga petsa, ang mga lagda, at ang mga taong kasabwat. Ito ang susi. Ito ang alas na magpapabagsak sa mga Montecillo. Hindi lang pala sila nagnakaw, bulong ni Mira. Ang boses ay nanginginig sa galit. Ginamit nila ang pangalan ng aking ina para pagtakpan ang kanilang sariling kabulukan. Ginawa nila siyang scapegoat dahil alam nilang wala siyang pamilyang magtatanggol sa kanya. Ang bawat ebidensya na lumilitaw sa screen ay nagbubura sa bawat natitirang pag-aalinlangan sa puso ni Mira. Ang awa na dati niyang nararamdaman para sa kanyang dating buhay ay napalitan na ng isang matinding pagnanais para sa katarungan. Hindi lang para sa kanyang ina, kundi para sa kanyang sarili na ninakawan ng tiwala at pag-asa. Kailangan nating i-copy ito sa maraming drive, utos ni Mang Bert habang nagtatrabaho ng mabilis. Kung makuha nila ang isa, may iba pa tayong hawak. Habang ang mga file ay unti-unting naililipat,
si Mira ay tumingin sa labas ng bintana, patungo sa mga gusaling madlalakihan at nagniningning sa liwanag ng mga billboard. Ang mga Montesillo ay akala nila ay nasa tuktok sila ng mundo. Hindi alam na sa bawat palapag ng kanilang gusali, may mga sikretong unti-unti nang bumibigay sa ilalim ng bigat ng katotohanan. "Handa ka na ba, Mira?" Tanong ni Mang Isko habang nakatayo sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Tiningnan ni Mira ang screen. Ang mga ebidensya ay handa na. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng lungkot ay ngayon ay nagniningning sa isang kakaibang lakas. "Hindi lang ako handa, Mang Isko," sagot ni Mira. "Handa na akong bawiin ang lahat ng kinuha nila sa akin." Ang gabi ay tahimik, ngunit sa loob ng maliit na silid na yon, isang malaking bagyo ang nagsisimula ng bumuo. Ang mga Montesillo ay hindi na alam na ang kanilang katapusan ay nakasalalay lamang sa ilang piraso ng digital data at sa tapang ng isang babaeng minsan nilang hinamak. Ang hotel ng mga Montesillo ay nagliliwanag. Animoy isang palasyong lumulutang sa dagat ng mga bituin. Sa loob, ang bawat kristal na chandelier ay sumasalamin sa karangyaan ng mga bisitang dumalo sa anibersaryo ng kumpanya. Si Julian, nakasuot ng mamahaling tuxedo, ay nakatayo sa tabi ng kanyang ina na si Madam Helena. Ang bawat ngiti ni Helena ay tila isang maskarang gawa sa porselana. Makintab, perpekto, ngunit sa likod nito ay isang kawalan ng emosyon. "Julian, siguraduhin mong walang anumang aberya ngayong gabi," bulong ni Helena. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa bawat taong pumapasok sa ballroom. Ang kumpanyang ito ay hindi pwedeng madunghisan ng anumang alingasngas, lalo na ngayong panahon ng ating expansion. "Huwag kang mag-alala, Ma," sagot ni Julian. "Naitaboy na natin ang lahat ng sagabal. Wala na si Mira. Ang babaeng yon ay hindi na kailanman magpapakita pa." Sa kabila ng kanyang mga salita, ramdam ni Julian ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Minsan, sa gitna ng ingay ng mga tawanan at salusalo, naalala niya ang mukha ni Mira. Hindi ang babaeng inakala niyang magnanakaw, kundi ang Mira na nag-aalaga sa kanya tuwing siya ay may sakit. Ang Mira na nagluluto ng kanyang paboritong pagkain sa kabila ng pagod. Piniling ilibing ni Julian ang mga alaalang iyon sa ilalim ng mga pangakong debosyon sa kanyang ina. Samantala, sa labas ng hotel, isang simpleng taxi ang huminto. Bumaba si Mira mula rito, nakasuot ng isang simpleng bestidang itim na hiniram niya kay Mang Isko. Hindi siya mukhang isang bilyonaryo, ngunit sa kanyang mga mata ay mayroong ningning ng isang taong alam ang kanyang sadya. Sa kanyang bag ay ang mga kopya ng ebidensya na nakatago sa maliliit na USB drive. "Sigurado ka ba rito, Mira?" tanong ni Mang Isko na nakabantay sa labas ng hotel bilang seguridad. "Ang katotohanan ay walang lugar na pagtataguan, Mang Isko," sagot ni Mira. "Kahit gaano pa kakapal ang maskara nila, sa huli, ang katotohanan pa rin ang magbubura nito." Pagpasok ni Mira sa lobby, ang mga bantay ay hindi man lang siya pinansin. Ang kanyang simpleng anyo ay nagmistulang anino sa gitna ng mga mararangyang bisita. Naglakad siya patungo sa main ballroom. Ang bawat hakbang ay may layunin. Nakita niya si Julian at Madang Helena sa entablado, naghahanda na para sa kanilang talumpate. Ang ingay ng mga tao ay unti-unting humina nang magsimulang magsalita si Helena. Sa loob ng 20 taon, ang Montesillo Group ay nagsilbing simbolo ng integridad at paglilingkod sa ating bayan. Hindi na hinintay ni Mira ang susunod na sasabihin ni Helena. Lumapit siya sa control room ng audio-visual system. Gamit ang isang mabilis na pagpapanggap na technician, nakapasok siya sa loob. Ang technician na nasa loob ay abala sa pag-aayos ng mga kable at hindi napansin ang pagpasok ni Mira sa likuran nito. Sa isang mabilis na galaw, maisaksak ni Mira ang USB drive sa main console.
Ang mga file na dapat ay ipapalabas para sa presentation ng anibersaryo ay mabilis na napalitan. Ang mga slides ng tagumpay ay napalitan ng mga dokumento, ng mga video, at ng katotohanang matagal nilang itinago. Paglabas ni Mira sa control room, huminga siya ng malalim. Ang oras ng pagtutuos ay dumating na. Sa loob ng ballroom, biglang nagbago ang mga imahe sa malaking screen sa entablado. Sa halip na mga graphs ng paglago ng kumpanya, lumabas ang video ng ama ni Julian na nakikipag-usap sa kanyang ina. Ang boses ng ina ni Mira ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan, malinaw at puno ng danggal. Tumahimik ang buong bulwagan. Ang mga bisita ay nagbubulungan, ang ilan ay nakatakip ang bibig sa gulat. Si Madam Helena, na kanina ay nakanhiti, ay biglang namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanghinig at ang kanyang mga mata ay naging malapad sa takot habang nakatingin sa screen na nagpapakita ng kanyang sariling lagda sa ilegal na bank transfer. Si Julian, na nakatayo sa tabi ng kanyang ina, ay hindi makagalaw. Ang kanyang mundo ay gumuho sa bawat segundong dumadaan sa screen. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng sagot, hanggang sa mahagip ng kanyang mga mata si Mira na nakatayo sa dulo ng bulwagan, nakatingin sa kanya ng may matinding kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ang maskara ay nabasag na. Ang anibersaryo ng kanilang tagumpay ay naging isang madugong paglalantad ng kanilang pagkatalo. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naputol ng mga bulungan na parang mga bubuyog na naggangalit. Ang bawat pares ng mga mata sa loob ng bulwagan ay nakatuon sa malaking screen. Isang malinaw na pagtatapat ng krimen na hindi na kayang pagtakpan ng anumang salita. Si Madam Helena, na kilala bilang ang Iron Lady ng kumpanya, ay halos mawalan ng malay. Ang kanyang muka, na kanina ay punong-puno ng pagmamalaki, ay ngayon ay nababalot ng pawis at takot. Sinubukan niyang abutin ang mikropono. Ang kanyang boses ay nanginginig at basag. I-off niyong screen! I-off niyo ang mga projector! Hindi totoo ang mga yan! Sigaw ni Helena. Ngunit walang sinuman ang gumalaw. Maging ang mga security guard ay natigilan. Ang kanilang mga mata ay nakapako rin sa mga dokumentong nagpapatunay ng korupsyon. Si Julian, sa kabilang banda, ay tila isang estatwa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin kay Mira. Sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng pagbagsak ng kanilang dangal, ang tanging nakikita niya ay ang babaeng minsan niyang sinaktan ng lubos. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang malalim na pagkadismaya. Naglakad si Mira patungo sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay umaalingaw-ngaw sa sahig na marmol, isang tunog na nagdadala ng bigat ng 20 taong hustisya. Ang mga bisita ay otomatikong lumilihis, nagbibigay daan sa kanya, tila nahihiya silang tumingin sa kanyang mga mata. Nang makarating siya sa harap ng mikropono, kinuha ni Mira ang atensyon ng lahat. 20 taon na ang nakalilipas. Simula niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan. 20 taon na ang makalilipas mula nang nakawin ninyo ang buhay ng aking ina para protektahan ang inyong maruming yaman. Akala nyo ba ang kasinungalingan ay tulad ng isang puno na habang tumatagal ay lalong tumitibay? Hindi, ang kasinungalingan ay tulad ng isang baging na unti-unting pumupulupot sa leeg ng sinumang gumamit nito. Tumingin siya kay Helena. Madam Helena, ang bawat sentimong ginastos nyo para sa inyong luho ay hinaluan ng dugo at luha ng aking ina. Sa gabi, kapag nakatingin kayo sa salamin, nakikita nyo ba ang inyong sarili o ang mga biktima ninyo? Wala kang patunay. Ilegal ang pagkuha mo sa mga file na yan. Ganti ni Helena,
pilit na kumakapit sa huling hibla ng kanyang otoridad. Ang katotohanan ay hindi na nanailangan ng permiso para lumabas. Sagot ni Mira nang may matamis na ngiti. Nasa labas na ang mga otoridad. Hindi lang ang mga dokumentong ito ang hawak ko. Hawak ko rin ang mga testimonya ng mga taong pinilit ninyong patahimikin. Sa sandaling yon, ang pintuan ng ballroom ay bumukas. Hindi mga gwardiya ng hotel ang pumasok, kundi mga pulis na may dalang mga arrest warrant. Ang tunog ng mga yabag ng kanilang mga bota sa sahig ay parang huling martilyo na tumama sa kabaong ng Imperyong Montecillo. Si Julian ay napayuko. Hindi na kayang harapin ang mga kamera na ngayon ay nakatutok na sa kanila. Ang kanyang pagkakataon na maging isang mabuting tao ay lumipas na kasabay ng kanyang kayabangan. Nang posasan si Madam Helena, ang babaeng minsan ay naghari sa bawat sulok ng lungsod, hindi ito lumaban. Ang kanyang mga mata ay blangko, tila isang manikang nawalan ng baterya. Nang dalhin siya palabas, hindi man lang siya lumingon kay Julian. Sa huli, ang pagmamahal niya sa kapangyarihan ang naging dahilan ng kanyang pag-iisa. Naiwan si Mira sa gitna ng entablado. Ang buong ballroom ay puno ng mga taong kanina lang ay sumasamba sa kanila. Ngayon ay nakatingin sa kanya na tila isang tagapagligtas. Ngunit hindi ang papuri nila ang kailangan ni Mira. Hinarap niya si Julian. Salamat sa pagpapakita mo sa akin kung sino ka talaga, Julian. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makikilala ang lakas na mayroon ako. Pagkatapos ng mga salitang iyon, tumalikod si Mira. Hindi na siya lumingon. Hindi na niya kailangang balikan ang nakaraan. Habang naglalakad siya palabas ng hotel, ang gabi ay tila mas maliwanag at ang bawat hangin ay mas malinis. Ang hustisya ay naibigay na at ang kanyang buhay, ang tunay niyang buhay, ay nagsisimula na sa wakas. Paglabas ni Mira sa hotel, ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa kanyang mukha. Wala na ang mabigat na pasanin sa kanyang balikat. Ang ingay ng mga sirena ng pulisya na papalayo sa hotel ay tila isang musikang nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang mahabang digmaan. Sa tabi ng kanyang sasakyan, naghihintay si Mang Isko. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng dalaga. Hindi na ito ang Mira na puno ng takot, kundi ang Mira na may kapayapaan sa kanyang mga mata. Tapos na iha, malambot na wika ni Mang Isko habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Hindi pa tapos, Mang Isko. Ngayon palang magsisimula ang tunay na paghahanap sa sarili, sagot ni Mira. Sumakay sila sa sasakyan at nagmaneho palayo sa sentro ng lungsod. Habang dumadaan sila sa mga kalsada, unti-unting lumalayo ang mga naglalakihang gusali at napapalitan ng mga puno at mas tahimik na mga bahay. Ang bawat kilometro ay parang isang paghugas sa mga sugat na natamo niya. Pagdating nila sa sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang ina, huminto ang sasakyan. Ang lugar ay tahimik. Tanging ang huni ng mga kuliglig ang bumasag sa katahimikan. Dahan-dahang lumakad si Mira patungo sa puntod ng kanyang ina. Dala niya ang isang simpleng bungkos ng mga puting bulaklak. Lumuhod siya sa harap ng lapida at hinaplos ito. Nay, nakamit na natin ang hustisya. Hindi na nila kailanman magagamit ang iyong pangalan para sa kanilang kasamaan. Malaya ka na. At malaya nga rin ako. Sa sandaling yon, ang mga luha na matagal niyang kinimkim ay tuluyang dumaloy. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng pagpapakawala. Ang bawat alaala ng kanyang ina na dati ay nagdudurot ng sakit, na yon ay nagbibigay na ng lakas. Ang pag-ibig ng kanyang ina ay hindi nawala. Ito ang naging kalasag niya sa gitna ng bagyo. Habang nakaluhod siya doon, naramdaman niya ang presensya ng isang taong lumalapit. Hindi ito si Mang Isko. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya si Julian nakatayo sa di kalayuan. Ang kanyang hitsura ay gulo-gulo. Ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi na hindi na kayang itago ng anumang kayamanan. Mira,
Ang boses ni Julian ay basag. Hindi ko inaasahan na makikita kita rito. Tumayo si Mira at humarap sa kanya. Wala na ang pagmamahal, wala na rin ang galit. Ang natitira na lamang ay ang distansya ng dalawang taong nagdaan sa magkaibang mundo. Bakit ka narito, Julian? Tanong ni Mira, ang kanyang boses ay kalmado at walang anumang emosyon. Gusto ko lang humingi ng tawad. Alam ko, hindi sapat ang mga salita. Pero gusto ko lang malaman mo na kahit kailan, hindi kita kinalimutan. Ang lahat ng ginawa ni Mama, sana hindi ko hinaya ang mangyari yon. Tinitigan siya ni Mira ng diretso sa mga mata. Ang paghingi ng tawad ay hindi nagbubura sa mga sugat na naidulot ng inyong pamilya, Julian. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa inyo, kundi tungkol sa pagpapalaya sa aking sarili mula sa inyo. Hindi ko kailangan ang iyong tawad. Ang kailangan ko lang ay ang katahimikan na matagal ninyong kinuha sa akin. Tumalikod si Mira at muling humarap sa puntod ng kanyang ina. Ipinahiwatig nito na tapos na ang usapan. Si Julian ay nanatiling nakatayo roon, isang anino ng taong minsan niyang minahal, bago ito dahan-dahang naglakad palayo sa dilim. Ang gabing iyon ay naging saksi sa isang pagtatapos at isang bagong simula. Ang pag-ibig na walang pundasyon ay gumuho na, ngunit ang pagmamahal sa sarili ay nagsisimula pa lamang mamulaklak. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa abot tanaw, nagbibigay ng kulay ginto sa mga dahon ng puno sa paligid ng sementeryo. Matapos ang mahabang gabi, si Mira ay nakaramdam ng isang uri ng gaan na hindi niya akalay makakamtan. Habang naglalakad siya pabalik sa sasakyan ni Mang Isko, ang bawat hininga niya ay sariwa, malaya mula sa bigat ng lihim at puot. "Saan tayo pupunta, Iha?" Tanong ni Mang Isko habang binubuksan ang makina ng sasakyan. Mumiti si Mira, isang ngiting totoo at abot hanggang sa kanyang mga mata. "Sa lugar kung saan ako pwedeng magsimula, nang walang dalang anino ng nakaraan, Mang Isko, gusto ko magtayo ng maliit na negosyo, isang bakery marahil. Iyon ang pangarap ni nanay noon at iyon din ang gusto kong ituloy." Ang pagbabago sa direksyon ng kanyang buhay ay hindi lamang isang pisikal na paglipat, kundi isang pagpili sa pagpapakatao. Hindi niya kailangang maging bilyonaryo upang maging masaya. Ang kailangan niya ay ang simpleng kagalakan ng paglikha ng bagay na makapagbibigay ngiti sa iba. Lumipas ang ilang buwan. Sa isang tahimik na probinsya sa labas ng lungsod, matatagpuan ang maliit na tindahan na may pangalang Pag-asa. Ang amoy ng mainit na pandesal at kape ay humahalimuyak sa umaga, nagaanyaya sa mga tao sa paligid. Si Mira, na nakasuot ng simpleng apron, ay abala sa pag-aasikaso sa kanyang mga suki. Dito, walang nakakakilala sa kanya bilang ang babaeng gumuho ang mundo sa harap ng maraming tao o bilang ang tagapagmana ng isang imperyong bumagsak dahil sa krimen. Dito, siya ay si Mira lamang, ang babaeng may masarap na tinapay at laging may ngiti para sa lahat. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga paninda, isang pamilyar na muka ang pumasok sa kanyang tindahan. Hindi ito si Julian at hindi rin si Madam Helena. Ito ay isang batang babae, marahil ay nasa 10 taong gulang, na may hawak na maliit na barya. "Ate, magkano po ang isang pirasong pandesal?" Tanong ng bata. Iniabot ni Mira ang isang mainit na pandesal ng lebre. "Para sa iyo, walang bayad. Basta ipangako mong mag-aaral kang mabuti." Ang bata ay tumalon sa tuwa at nagpasalamat bago tumakbo palabas. Pinanood siya ni Mira. Ang kanyang puso ay napuno ng kagalakan. Sa maliit na paraang iyon, nakikita niya ang bunga ng kanyang paghihirap. Ang pagbibigay ng maliit na kaligayahan sa iba ay ang pinakamagandang gantimpala na maaari niyang matanggap. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay nakalimutan na niya ang lahat.
Paminsan-minsan, nakakatanggap siya ng mga balita mula kay Mang Isko tungkol sa hatol sa mga Montesillo. Ang kumpanya ay tuluyang nalugi at nabili ng ibang korporasyon, habang ang mag-ina ay nananatili sa loob ng bilangguan. Ang katarungan ay nakamit na, at ang bawat pahina ng kanyang nakaraan ay unti-unti nang natatapos. Sa gabi, bago siya matulog, tinitingnan ni Mira ang larawan ng kanyang ina sa maliit na altar sa kanyang kwarto. Nay, masaya na ako. Hindi na ako natatakot. Hindi na ako biktima. Ako na ang may hawak ng sarili kong bukas. Ang mga bituin sa labas ng kanyang bintana ay tila nagminingning ng mas maliwanag kaysa dati. Wala na ang mga pangamba. Wala na ang mga anino. Ang bagong umaga ay hindi lamang isang paglipas ng panahon, kundi isang pangako ng isang buhay na tunay na kanya. Payapa, simple, at puno ng pagmamahal. Habang nakapikit ang kanyang mga mata, isang payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi nagtapos sa pagbagsak ng iba, kundi sa pag-angat ng kanyang sariling pagkatao. Lumipas ang isa pang taon. Ang tindahang Pag-asa ay naging sentro na ng komunidad sa maliit na bayan. Hindi na lamang ito isang bakery. Ito ay naging tambayan ng mga kapitbahay, isang lugar kung saan ang mga problema ay naibabahagi kasabay ng mainit na kape. Si Mira, sa kabila ng pagiging abala, ay hindi nawawala ng oras para sa bawat isa. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot, ay ngayon ay dalubhasa na sa pagmasa ng masa at paghubog ng mga tinapay na puno ng pagmamahal. Isang hapon, habang naglilinis siya ng kanyang mga kagamitan, isang matandang babae ang pumasok. Siya ay si Aling Nena, ang leader ng isang samahan ng mga kababaihang nawalan ng hanapbuhay sa bayan. Mira, iha, wika ni Aling Nena habang umuupo sa silya. Gusto sana naming humingi ng tulong sa iyo. Maraming kababaihan dito ang gustong matutong magnegosyo, pero wala kaming kaalaman. Nakita namin ang tagumpay mo at naisip naming ikaw ang pinakamagandang guro para sa amin. Natigilan si Mira. Ang kanyang isip ay bumalik sa mga panahong siya ay walang-wala. Sa mga panahong inakala niyang katapusan na niya. Ngayon, binibigyan siya ng pagkakataon na maging sandigan ng iba. Hindi ako eksperto, Aling Nena, sagot ni Mira ng may pagpapakumbaba. Pero kung ang pagbabahagi ng kaalaman ang makakatulong sa inyo, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Simula noon, ang kanyang bakery ay naging isang silid-aralan. Tuwing Lunes ng hapon, ang tindahan ay puno ng mga kababaihan na masigasig na nakikinig sa kanyang mga turo. Itinuro ni Mira hindi lang ang pagluluto, kundi pati na rin ang pagpapatakbo ng negosyo, ang tamang paghawak ng pananalapi, at ang pinakamahalaga, ang pagtitiwala sa sariling kakayahan. Nakita ni Mira ang sarili niya sa bawat babaeng dumadalo. Nakita niya ang mga pag-aalinlangan sa kanilang mga mata, ang takot na mabigo, at ang pagnanais na makalaya mula sa mga mapang-aping sitwasyon. Sa bawat aral na kanyang ibinabahagi, nararamdaman niya ang unti-unting paghilom ng kanyang sariling mga sugat. Ang pagtulong sa iba ang naging pinakamabisang gamot para sa kanyang nakaraan. Minsan, sa gitna ng kanilang usapan, hindi maiiwasang mabanggit ang nakaraan. Mira, paano mo nagawang bumangon pagkatapos ng lahat ng nangyari? Tanong ng isa sa mga kababaihan. Tumingin si Mira sa labas ng bintana, kung saan ang mga puno ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Hindi ako bumangon dahil nakalimutan ko ang nakaraan. Bumangon ako dahil tinanggap ko na ang nakaraan ay bahagi ng aking pagkatao. Ang mga sugat na natamo ko ang nagturo sa akin kung gaano katibay ang aking balat. Ang sakit na naramdaman ko
ang nagturo sa akin kung paano pahalagahan ang bawat sandali ng kaligayahan. Sa bawat salitang binitawan niya, nararamdaman ni Mira ang kalayaan. Wala na siyang galit para kay Julian. Wala na siyang put para kay Madam Helena. Sila ay naging mga tauhan lamang sa isang kabanata ng kanyang buhay na tapos na. Ang focus niya ngayon ay ang hinaharap, ang mga taong nakapaligid sa kanya, at ang mga pangarap na kanyang tinutulungan na mabuo. Ang buhay ni Mira ay hindi na isang kwento ng paghihigante. Ito ay naging isang kwento ng paghilom, pagtindig, at pagbibigay liwanag sa iba. Ang maliit na tindahan na nagsimula sa isang pangarap ay naging isang simbolo ng pag-asa para sa maraming tao. Habang pinapanood niya ang mga kababaihan na masayang nagtatawanan, napangiti si Mira. Ang bawat pandesal na kanyang niluto ay hindi lamang pagkain. Ito ay simbolo ng isang bagong buhay na matamis, mainit, at puno ng pag-asa. Sa kabila ng payapang buhay na tinatamasa ni Mira, isang hindi inaasahang pangyayari ang yumanig sa kanyang mundo. Isang maulan na hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kanyang bakery, isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng tindahan. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking may katungkulan. Bitbit ang isang opisyal na dokumento. Siya ay isang abogado mula sa lungsod. Siya ang humawak ng kaso ng mga Montecillo. Miss Mira, pasensya na sa biglaang pagdalaw. Wika ng abogado habang pilit nang ngumingiti. May mahalaga akong dapat ibalita sa iyo. Si Julian, siya ay pinalaya na sa ilalim ng probasyon dahil sa magandang asal sa loob ng bilangguan at dahil na rin sa mga ebidensya ibinigay niya na nadiin sa mga kasabot ng kanyang ina. Napatigil si Mira sa pagpupunas ng mesa. Ang balitang yon ay parang isang kulog sa gitna ng malinaw na panahon. Hindi niya inaasahan ang pagbabalik ng pangalang yon sa kanyang buhay. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Tanong ni Mira. Ang kanyang boses ay nananatiling matatag, ngunit may bahid ng pagtataka. Gusto lang niyang humingi ng tawad sa huling pagkakataon bago siya tuluyan lumisan patungo sa ibang bansa para magsimula muli. Paliwanag ng abogado. Hindi niya inaasahan na patawarin mo siya. Gusto lang niyang malaman mo na ang lahat ng pagbabagong nangyari sa kanyang buhay ay dahil sa aral na natutunan niya mula sa iyo. Pagkaalis ng abogado, iniwan nito ang isang maliit na sobre sa mesa. Hindi agad ito binuksan ni Mira. Sa halip, tumingin siya sa labas ng bintana. Ang ulan ay muling bumuhos, katulad ng gabing yon sa mansyon ng mga Montecillo. Ngunit ang nararamdaman niya ay malayong malayo. Wala nang kaba, wala na ring takot. Matapos ang ilang oras, nang matapos ang kanyang mga gawain, dahan-dahang binuksan ni Mira ang sobre. Sa loob ay isang sulat na sulat kamay ni Julian. Mira, alam kong ang sakit na naidulot ko ay hindi kayang mabura ng kahit anong salita. Nayon na ako ay malaya na. Ang unang bagay na natutunan ko ay ang pagkilala sa aking mga pagkakamali. Salamat sa pagpapakita mo sa akin kung ano ang tunay na lakas. Hindi kita inaabala para humingi ng balikan, kundi para magpaalam. Aalis ako bukas at hinding-hindi na ako babalik sa mundong ito. Sana sa bawat tinapay na imihain mo sa iyong tindahan ay makahanap ka ng kaligayahan na matagal mong hinanap. Pagkatapos basahin, tinupi ni Mira ang sulat at inilagay ito sa kanyang maliit na kahon ng mga alaala. Hindi niya ito sinunog dahil ang sulat na ito ay isa na lamang piraso ng kasaysayan. Sa sumunod na araw, maagang nagising si Mira. Habang naglalakad siya sa tapat ng kanyang tindahan, nakita niya ang isang itim na kotse na nakaparada sa malayo sa tapat ng isang puno. Hindi siya lumapit. Nanatili lamang siya sa kanyang kinatatayuan. Tinitingnan ang kotse habang dahan-dahan itong umaandar at lumalayo hanggang sa maglaho na ito sa kalsada. Si Julian ay tuluyan ng umalis. Ang bawat bakas ng kanyang nakaraan sa taong yon
ay tuluyan na ring naglaho kasabay ng pag-alis ng sasakyan. Huminga ng malalim si Mira. Ang hangin ay sariwa. Walang kinalaman ang pag-alis ni Julian sa kanyang sariling kaligayahan dahil ang kaligayahan ni Mira ay matagal na niyang natagpuan sa loob ng sarili niyang mga pangarap. Hinarap niya ang kanyang tindahan at binuksan ang pinto. Isang panibagong araw para sa isang bagong pag-asa. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang buhay ay hindi na nakatali sa anumang nakaraan. Siya ay malaya at ang hinaharap ay naghihintay sa kanya ng may bukas na mga bisig. Lumipas ang mga taon at ang pangalang pag-asa ay hindi na lamang isang tatak ng tinapay, kundi naging simbolo na ng tagumpay ng isang babaeng nagmula sa wala. Ang maliit na tindahan ni Mira ay lumaki. Mayroon na siyang maliit na cafe sa tabi nito kung saan ang mga tao ay nagtitipon, hindi lang para bumili, kundi para makipag-usap at makahanap ng aliw. Isang hapon, habang nag-aayos si Mira ng mga bulaklak sa harap ng cafe, isang pamilyar na anino ang huminto sa kanyang tapat. Hindi ito si Julian. Ang lalaki nakatayo sa harap niya ay may matikas na tindig, nakasuot ng simpleng polo shirt, ngunit ang mga mata nito ay puno ng paggalang at isang uri ng paghanga na matagal nang hindi nararamdaman ni Mira. Siya si Ares, isang arkitekto na nagbalik sa bayan upang ayusin ang mga lumang gusali. Siya ang isa sa mga unang naging suki ng bakery ni Mira noong kakasimula pa lamang nito. Sa loob ng mahabang panahon, si Ares ang naging tahimik na kasama ni Mira. Ang taong nakikinig sa kanyang mga kwento, ang taong nagbibilay ng payo kapag siya ay pagod, at ang taong naging saksi sa kanyang pag-unlad. Mira, nakita ko ang ginawa mong pagtulong sa mga kababaihan sa bayan. Wika ni Ares habang nakangiti. Hangang-hanga ako sa iyo. Hindi lang dahil sa iyong tagumpay, kundi dahil sa puso mong hindi nawalan ng pagmamahal kahit na nasaktan ka na ng husto. Napangiti si Mira. Ares, hindi ako ang gumawa ng lahat ng ito ng mag-isa. Ang mga taong nakapaligid sa akin, ang mga kababaihang tinuruan ko, at syempre, ang suporta mo, lahat yon ay bahagi ng aking paghilom. Tiningnan siya ni Ares ng diretso sa mamamata. Mira, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo, hindi ka ba natatakot na magbukas muli ng puso? Sandaling natigilan si Mira. Ang tanong na iyon ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagtitiwala. Sa loob ng mahabang panahon, inakala niyang ang pag-ibig ay isang kahinaan, isang bagay na maaring gamitin laban sa kanya. Ngunit habang nakatingin siya kay Ares, napagtanto niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi parang isang tanikala na nagkukulong, kundi parang isang hangin na nagbibigay ng kalayaan para lumipad ng mas mataas. Dati, natatakot ako. Pagtatapat ni Mira, ang kanyang boses ay malambot, ngunit matatag. Inakala ko na ang pag-ibig ay kailangang maging marangya at puno ng pangako. Pero natutunan ko, Ares, na ang pinakamagandang pag-ibig ay ang pag-ibig na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Si Ares ay lumapit ng kaunti, ang kanyang kamay ay dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Mira. Walang anumang pagmamadali, walang anumang pagpilit. Sa simpleng haplos na iyon, naramdaman ni Mira ang isang init na matagal na niyang kinalimutan. Ang init ng pagiging tunay na kabilang sa isang tao na nakakakita ng kanyang tunay na halaga. Hindi ko hihilingin na maging perpekto ang lahat, wika ni Ares. Gusto ko lang na maging kasama mo sa bawat umaga, sa bawat pagod, at sa bawat tagumpay. Handa ako maghintay, gaano man katagal. Sa sandaling yon, ang nakaraan, ang lahat ng pait, ang lahat ng pagtataksil, at ang lahat ng sakit ay tila naglaho ng tuluyan. Ang hinaharap, na dati ay isang malabo at nakakatakot na konsepto, ay biglang nagkaroon ng kulay. Hindi kailangang maging engkanto ang lahat upang maging masaya. Ang kailangan lang ay ang pagtanggap na ang bawat sugat ay bahagi ng kwento
At ang bawat pagkakataon na magmahal muli ay isang panibagong pahina na puno ng pag-asa. Niyakap ni Mira ang sandali. Ang init ng kamay ni Ares ay patunay na siya ay naririto. Siya ay buhay. At higit sa lahat, siya ay minamahal para sa kung sino siya talaga. Ang pag-asa ay hindi na lang isang pangalan ng tindahan. Ito na ang naging daloy ng kanyang buhay. Ang araw ng pista sa bayan ay isang pagdiriwang ng kulay at musika. Ang bawat kalsada ay puno ng mga banderitas at ang amoy ng mga nilulutong pagkain ay humahalimuyak sa hangin. Sa harap ng cafe ni Mira, naganap ang isang simpleng pagtitipon, ang pagbubukas ng isang bagong center para sa mga kababaihan. Isang proyekto na matagal ng pinaghirapan ni Mira at ng kanyang mga kasamahan. Si Aris ay nasa tabi ni Mira, tumutulong sa pag-aayos ng mga upuan. Ang bawat tingin nila sa isa't isa ay puno ng paggunawa. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang kanilang mga kilos ay sapat na para ipakita ang lalim ng kanilang koneksyon. Sa gitna ng kasiyahan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Mang Isko, na ngayon ay mas matanda na, ngunit nananatiling masigla, ay lumapit sa kanila. May kasama siyang isang babae. Ang babaeng tumawag kay Mira noong gabi ng kanyang pagtakas, ang babaeng lihim na nagbigay sa kanya ng mga babala. "Mira, iha, may gusto siyang sabihin sa'yo," wika ni Mang Isko. Ang babae, na nagpakilalang si Aling Rosa, ay dating sekretarya ng ama ni Julian. Siya ang taong nagtago ng mga orihinal na dokumento na naging susi sa pagbagsak ng mga Montecillo. "Mira," wika ni Aling Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig. "Noong nakulong ang iyong ina, ako ang nagsilbing saksi sa lahat ng kanilang ginawa. Matagal akong nanahimik dahil sa takot, pero ngayon gusto kong humingi ng patawad. Ang katarumang nakamit mo ay hindi lamang dahil sa akin, kundi dahil sa katapangan mo na ilantad ang katotohanan." Tinitigan ni Mira si Aling Rosa. Hindi siya nagalit. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ng matanda. "Aling Rosa, ang bawat isa sa atin ay may kani-kanyang pinagdaanan. Ang mahalaga ay sa huli, pinili ninyang maging bahagi ng katotohanan." Sa sandaling yun, napagtanto ni Mira na ang hustisya ay hindi lamang isang legal na proseso. Ito ay isang kolektibong pagkilos ng mga taong nagpasya na hindi na maging sunod-sunuran sa mali. Ang tagumpay na nararamdaman niya ngayon ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Sa gabi, habang ang mga tao ay nagsasayaw at magdiriwang, si Mira at si Aris ay naglakad patungo sa dalampasigan na malapit sa bayan. Ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa buhanginan, isang paulit-ulit na tunog na nagpapahiwatig ng kawalan ng hangganan. "Mira," wika ni Aris habang nakatingin sa dagat. "Handa ka na bang bumuo ng pamilya? Hindi sa paraang minadali, kundi sa paraang puno ng tiwala at pag-ibig." Tumigil si Mira at humarap kay Aris. Ang mga bituin ay madniningning sa itaas nila, saksi sa kanyang mga pangako. "Sa loob ng mahabang panahon, ang buhay ko ay puno ng mga tanong. Pero kasama ka, nahanap ko ang mga sagot. Oo, Aris, handa na ako." Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang simpleng pangako ang binuo nila. Isang pangako na hindi na kailanman mag-iisa ang bawat isa. Ang nakaraan ay naging isang aral, ang kasalukuyan ay naging isang biyaya, at ang hinaharap ay magiging isang kwento ng pag-ibig na walang katapusan. Hindi na kailangang maging marangya. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa puso at ang kakayahang magmahal muli ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat sugat ay nagsara na, at ang bawat pilat ay naging bahagi ng kanyang kagandahan. Ang maagang simoy ng hangin sa buwan ng Mayo ay nagdadala ng halimuyak ng mga bulaklak na sampaguita sa paligid ng tahanan ni Mira. Hindi na ito ang maliip na silid sa paupahan na puno ng pait.
Ito ay isang tahanan na binuo sa pundasyon ng pagmamahalan at pagtitiwala. Sa loob ng silid-tulugan, nakatingin si Mira sa kanyang refleksyon sa salamin. Hindi na niya nakikita ang babaeng basang-basa sa ulan sa tapat ng mansyon o ang babaeng pilit na itinatago ang kanyang mga luha sa gitna ng maraming tao. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng may ningning sa mga mata. Isang babaeng naging ganap. Pumasok si Aris sa silid. Bit-bit ang isang tasa ng kape para sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng paghanga sa tuwing titingin siya kay Mira, na para bang ito ang unang beses nilang pagkikita. "Handa ka na ba para sa ating araw?" tanong ni Aris. Ang boses ay puno ng kagalakan. Ngumiti si Mira. Na yun ang araw ng pagpapasinaya sa kanilang sariling tahanan, ang bunga ng lahat ng kanilang pinaghirapan. "Handang-handa na ako, Aris. At sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangan magtago sa anumang anino." Habang naglalakad sila patungo sa kanilang bakuran, kung saan naghihintay ang kanilang mga kaibigan at ang mga kababaihang tinulungan ni Mira, ang bawat mukha ay nakangiti. Si Mang Isko, na ngayon ay mas matanda na, ay nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha ng kaligayahan habang pinagmamasdan ang dalawa. "Iha," tawag ni Mang Isko na lumapit si Mira sa kanya. "Ang nanay mo ay tiyak na nakangiti mula sa itaas. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang iyong pagtitiis, ang iyong paglaban, at ang iyong pagtagumpay." Hinawakan ni Mira ang kamay ni Mang Isko. "Salamat, Mang Isko. Kung hindi dahil sa'yo, baka nalunod na ako sa dilem." Ang pagdiriwang ay simple, ngunit puno ng kahulugan. Walang mga mamahaling dekorasyon. Walang mga taong pilit na nakangiti para sa kanilang sariling kapakanan. Ang lahat ng narito ay mga taong nagmamahal sa kanila ng tapat. Habang magkukwentuhan at nagkakainan, naalala ni Mira ang mga araw na siya ay nag-iisa sa kanyang paupahan. Iniisip kung kailan matatapos ang lahat ng pagdurusa. Ngayon, ang lahat na niyon ay naging bahagi na lamang ng isang kwento na maaari na niyang ibahagi sa susunod na henerasyon. Paglubog ng araw, lumabas si Mira at si Aris sa balkonahe. Ang langit ay kulay kahel at lila, isang tanawin na tila ipininta para sa kanilang dalawa. "Mira," bulong ni Aris habang nakayakap sa kanyang baywang. "Salamat sa pagpili sa akin. Salamat sa pagtitiwala na muli kang magmahal." Humarap si Mira kay Aris at yumakap ng mahigpit. "Salamat din. Dahil ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi lamang sa paglaban sa kaaway, kundi sa pagyakap sa kapayapaan na hatid ng tamang tao." Ang kanilang pagmamahalan ay hindi naging madali, ngunit ito ay naging totoo. Ang bawat pagsubok na kanilang naranasan ay naging tulay upang sila ay magtagpo. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang bawat pintig ng kanilang puso ay tila isang pangako na ang lahat ng sakit ng nakaraan ay natakpan na ng isang pangako ng isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Walang katapusan ang pagsubok ng buhay. Ngunit sa bawat pagsubok ay mayroong nakatagong pagpapala para sa sinumang marunong maghintay at magpatawad. Si Mira, ang babaeng minsang nilimot ng mundo, ay nakatagpo na ng kanyang sariling liwanag. Ang kanyang kwento ay hindi natatapos sa pagbagsak ng iba. Ito ay nagsisimula pa lamang sa pag-angat ng kanyang sariling dangal. Lumipas ang maraming taon, ngunit ang alaala ng makaraan ay hindi naglaho. Sa halip, ito ay nagsilbing pundasyon ng isang matatag at mapayapang kinabukasan. Sa loob ng tahanan ni Mira at Aris, ang bawat sulok ay punong-puno ng tawanan ng kanilang dalawang anak. Si Mira, na ngayon ay mas mayaman sa karunungan, ay madalas na matatagpuan sa kanyang maliit na harden, nagtatanim ng mga bulaklak na dati ay paborito ng kanyang ina. Sa isang maaliwalas na hapon,
Nakaupo si Mira sa ilalim ng puno. Hawak ang isang libro habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak na nagtatakbuhan sa damuhan. Lumapit si Aris. Inabot ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang kanyang buhok. Iniisip mo bang nakaraan? Tanong ni Aris nang may malambot na tinig. Tumingin si Mira sa kanya at numiti. Iniisip ko kung gaano kabilis ang panahon. Dati, inakala kong ang buhay ko ay nakatali sa galit at sa hangaring makapaghiganti. Ngunit na yon, napagtanto ko na ang pinakamagandang paghihigante sa mga taong nagtangkang sumira sa aking buhay ay ang mabuhay ng maligaya, ng tapat, at ng may pagmamahal. Ang paglalakbay ni Mira ay hindi naging perpekto. Nagkaroon ng mga araw na siya ay napapagod, mga araw na ang mga alaala ng pangungutya sa kanya ay sumasagi sa kanyang isipan. Ngunit sa bawat pagbaba ng kanyang loob, lagi niyang natatandaan ang aral ng kanyang ina na ang dangal ay hindi nawawala dahil sa sinabi ng ibang tao.